mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin ng walang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kung kayo'y mga gagalak sapagkat kayo'y may mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay may paghihingilay sa iyo. Kapag tayo ay nakakaranas ng suffering or pain, kailangan hindi tayo nalulungkot. Kailangan tayo ay magpatuloy pa rin. Huwag kang liligaw ng landas. Huwag kang mag-U-turn. Diba? Pag ikaw ay nakakaranas ng pain or suffering, do not run from God. Huwag kang tatakbo papalayo sa Diyos. Instead, tumakbo ka, papalapit sa Diyos. Kapag ikaw ay nandun na sa kalagitnaan, diretso ka lang. Huwag kang mag-U-turn. Huwag mong idadaan ang problema mo sa inuman, sa barkada, o sa kung ano man ang masamang gawain. Kailangan parating lang tayong diretso. If the world rejects us, kapag tayo ay nire-reject ng Panginoon, ng mundo, ng mga tao, sigurado a-accept tayo ng Panginoon. God will truly accept us. Sinabi nga sa isang quotation, in every rejection, there is always a redirection. Sabi ni Catriona Gray. So, may mga tao na nire-reject ka, puputyain ka, ibubuli ka, pero God will always welcome you. So, magsasuffer ka man ng anong problema, kunyari, nakakaya yung nangyari dun sa, kasi pumalpak ka. Yung mga tao, ang tendency, kaya yung ipakan ganyan kasi makanyan. Pero huwag mong isipin yun dahil anuman ang hinakap tayo ng Panginoon sa anumang karumihan. Kaya we always go to the Lord. No? Sa mga panahon na nakaka-experience tayo ng problema, kahit nakabitaw ka na, kahit na nakasubsob ka na dyan sa floor, kahit ano pang paghihirap mo, tandaan mo na si God, hawak pa rin niya ang iyong kamay. So, ang kwento lang po yung ang kwento ni Bartimaeus po na matatagpuan sa Mark 10:46-52. So, ito pong kwento na to is where Jesus heals the blind man na si Bartimaeus. So, si Bartimaeus po ay isang bulag, nagsasuffer po siya ng blindness. Siya po ay isang pulubi na nanghihingi ng tulong. So, dun sa, imagine yung pagiging bulag, yung brownout na lang po, ang hirap makakita, di ba? Nagsasuffer na tayo dun sa brownout, nainit, wala kang makita. What more, ang isang bulag na nagsasuffer na buong buhay niya, hindi siya nakakita. That's a very, in pain siya kasi hindi niya makita yung kagandahan ng ginawa ng Panginoon. Di ba po, nung dumating po si Jesus dun sa lugar na yon, narinig po ni Bartimaeus si Jesus na dumating. Sabi niya ganyan, Rabbi, mahabag ka sa akin. Narinig ng mga tao. Yung mga tao po, pinigilan siya. Huwag ka nang lumapit, ganyan. Ano tawag doon? Diniscourage siya na lumapit kay Jesus. So si Bartimaeus po, hindi siya nakinig. So instead na pakinggan niya yung mga tao na yon, mas lalo niya pang nilakasan. Rabbi, help me! Tinulungan niya, pagalingin mo ako, mahabag ka sa akin. So narinig po yun ni Jesus Christ. So si Jesus Christ, lumapit po siya dun sa bulag, pinatawag po niya, at sinabi po niya na sa oras na ito ay gagaling ka. Imagine po yung bulag na pagaling ni Jesus. What more yung problema natin na kakapuranggit lang, na maliit, kayang-kayang resolbahin ng Panginoon. So yun nga po, pinatawag na siya ng Panginoon. So, gumaling si Bartimaeus sa kanyang pagkabulag at siya ay nakakita. So, hindi niya pinaniwalaan yung mga sinasabi ng ibang tao, kundi tulad nating mga Kristiyano, kung ano man yung naririnig natin na pagkukunsya sa ating mga Kristiyano, at hindi nila naiintindihan ang ating ginagawa, instead of cursing them, instead of pagchismisan natin sila, let's pray for them na sila din ay makakilala sa Panginoon. Ayon sa Romans 8:18 naman, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa akin. Sa English, this pain that I'm suffering cannot compare to the joy that is coming. No? So ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, sa gitna ng ating pain and suffering, always remember that hindi tayo nag-iisa, that God is with us. Hindi tayo nag-iisa sa anumang problemang kinakaharap natin. Always remember that we are not alone. God is with us. All the pain and suffering na dinadanas natin ngayon, lumapit ka lang sa Panginoon because there is a greater joy na kapalit ito. In every suffering, there will be a victory. Kaya, let's all just be patient, maging mas pasensyoso pa,
with the Lord. Amen. Check po lang ito. Amen. Ito lang po, amen. Kayo mo pa. Tulad na isang magsasaka, amen. Sabi ng Galatians 6:9, amen. Sapagkat madaling takdang panahon, amen. Tayo'y aani, amen. Kung hindi tayo susunod sa Panginoon, amen. Hindi yan nag-iiwan, amen. Gawa ng Panginoon. Amen. At sa oras na ito, amen. Madalang lang po natin mapakinggan, amen. Ating lingkod nito, amen. Kasi almost tuwing Merkulis lang po siya tumatalaw bilang nagsero ng gawa ng alam sa natin Panginoon, amen. At yung iba po hindi nakakagawin ng Merkulis, amen. Kaya po, samantalayin po natin yung pagkakataon na ganito, amen. At tayo po makapakinig ng salita ng ating Panginoon. At ngayon po, amen, ang po tinatawagan nating Pastora Lizzie Manguera para sa kabuang mental. Hallelujah. Kaya na ako mag-mensahe Brother Lady. Sabi ko kanina kang Brother Angel, Achula po. Amen! Alam ko mga dumalaw ng Merkulis, kasi po medyo maigpit ako. Nasabihin ko na yung labas-pasok, yung mga bata. Kasi ang pinakamahalaga rito, yung manamnamin natin ang salita ng ating Panginoon. Amen! Hindi po ako galit, no? Pero kailangan lamang kasi mahalaga ang salita ng ating Panginoon. Lalo na po ang mga nag-mensahe ngayong umagang ito ay about yan. Sa mga pagsubok. One spirit po kami. No? Sabi nga ni Sister Irene sa kanya, kasi maraming mga bagay nga naman sa buhay natin matagal na. Siguro pinakamababa ito na naman nananampalataya 3 years or 2 years, 5 years, 6 years, diba? Matagal na. Pero pag ulit na narinig natin about giving, pero sabi nga ni Sister Irene, marami pang hindi ginagawa. Amen? Kaya pag hinahanapan mo ang ating Panginoon, Lord, nasa yung pagpapala ko? Wala akong natatanggap sapagkat ikaw ang may gawa. Hindi ang ating Panginoon. Amen? Kaya tingnan natin po ito mga kapatid, ay lagi dapat, kasi kahit saan ang gulo mo na basahin ang Biblia mula Genesis to Revelation, ay talaga pong kasama yan. Yung ang nakipaglibig na lang sa patay. Diba? Sasabi ko. Amen? Kasi bahagi po yan. No? Ngunit ang sabi nga ni Sister Irene, hindi sabi na ayon sa iyong teksya ng puso. Kaya doon ka pagpapalain ng ating Panginoon. Doon ka gagawa kung paano mag-grow ang iyong pananampalataya. Kasi hanggang ikaw ay hindi sumusunod at sumasalang-santa sa kalooban ng ating Panginoon, lalo na sa kanyang salita at utos ng Diyos, hindi mo lubusan matatanggap ang pagpapala. Amen. Kaya ang sabi ng ating pong kapatid na Sister Irene, aakyawan ko lamang po ang kanyang sinabi. Sabi rito ng